Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, magkapatid na pulis na nangharas umano sa fire volunteer sa Maynila inireklamo sa Napolco. Mayor Leni Robredo hindi tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Dating House Speaker Martin Romualdez sumagot sa mga parata. Itinangging may kinalaman sa flood control corruption. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nagsampa ng reklamo sa National Police Commissioner Napolcom ang isang fire volunteer matapos umano siyang harangin at takutin ng dalawang pulis habang rumeresponde sa sunog sa Tondo, Maynila. Ayon kay Royce Del Rosario, hinarang ang kanilang fire truck noong Abril 15 sa kanto ng Mata at Kapulong Streets ng isang pulis na nakamotorsiklo na kinilalang si Police Master Sergeant John Roel Morandante. Dahil dito napilitang huminto at umatras ang sasakyan. Sinabi pa niya na bumaba ang pulis, nagmura, nanuro at tila lasing habang hinaharangan ang daan. Kinabukasan nagharap ang magkabilang panig at humingi umano ng paumanhin ang pulis. Pero sumunod na araw, pinuntahan naman sila ng kapatid nitong pulis at hinanap ang kanilang mga pangalan na ikinabahala ng mga fire volunteer. Dahil dito, nagsampa ng reklamong administratibo si Del Rosario laban sa dalawang pulis para sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Tinuldukan na ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang posibilidad na bumalik sa national politics sa 2028 at sinabing magpo-focus siya sa kanyang tungkulin bilang alkalde. Sa isang panayam sinabi ni Robredo na marami pang kailangang tapusin sa lungsod at limitado ang kanyang magagawa sa loob ng 3 taong termino. Dahil dito, ikinukonsidera niya na tumakbo siya para sa ikalawang termino bilang mayor. Lumabas ang kanyang mga pahayag sa gitna ng panawagan ng ilang taga-suporta na muling tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, lalo na't matunog ang kanyang pangalan sa presidential surveys. Kaugnay nito, inihayag ni Senator Kiko Pangilinan na bagamat iginagalang nito ang desisyon ng kanyang dating running mate, umaasa siya na muling pag-isipan ni Robredo ang kanyang pasya. Gayon din ang hiling ng isa pang kaalyado nitong si ML Party List Representative Leila de Lima dahil aniya, si Robredo pa rin ang most winnable candidate sa panig ng oposisyon. Nagsalita na si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y katiwalian sa mga flood control project ng pamahalaan. Sa isang video message, sinabi ng dating House Speaker na pinili niyang manahimik sa loob ng ilang buwan bilang paggalang sa umiiral na proseso ng batas. Gayunman, iginiit niyang hindi na niya papayagan na siya ay gawing scapegoat upang pagtakpan ang mga tunay na responsable sa issue. Nanawagan din siya sa publiko na suriin ng mabuti ang mga ebidensyang inilalabas kaugnay ng investigasyon. Binanggit din ni Romualdez ang pangalan ni dating Senate President Cheese Escudero at dating Ako Bicol Representative Zaldico. Handa umano siyang ilahad ang kanyang nalalaman tungkol sa mga nangyari sa ilalim ng nakaraan at kasalukuyang administrasyon. Samantala, humiling ang Office of the Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na i-freeze ang mga asset ni Romualdez na may kaugnayan sa investigasyon. Sa kabila naman ng pag-aproba ng travel clearance para sa kanyang planong biyahe sa Singapore mula Abril 20 hanggang Mayo 4 para sa follow-up sa kanyang angioplasty procedure, nananatili pa rin umano si Romualdez sa bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.